Other day po, sinigot ni Vice President Sara yung pagkakatag sa kanya as pro-China, stating that she is not for any country at all. Sabi niya, we need to maintain and level up our relations with all countries, hindi lang sa China. Reaction po dito ng Palasyo. Ang Pangulo po taas noo at ipinagmamalaki na siya ay pro-Philippines. Sinabi niya na he will not yield even an inch of our territory. Ang tunay na Pilipino umaawit ng lupang hinirang na may dangal. Sinasambit ang mga katagang ang mamatay ng dahil sa iyo. Sabi nga po ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay masahol pa sa hayop at malansang isda. Paano pa kaya ang isang Pilipino at isang leader na umaming hindi mahal ang kanyang sariling bansa? Ano kaya ang kanilang amoy? Yun lang po. Maraming salamat, Alvin Balcazar. Next question, Harley Valbuena, PTB4. Happy birthday, Yusek Dear. Thank you. Ma'am, your reaction lang po on VP Sara's statement saying na makaluma daw po ang PNP because of focusing on police visibility in streets rather than using modern technology such as drones, CCTVs, among others. Actually, nadinig nga po natin yan at kinuha ko na rin po talaga ang reaksyon ni PNP chief natin, si General Torre, at ito po ang kanyang mensahe kay sa ating Vice Presidente. We appreciate the Vice President's insight on how we, the PNP, should do our policing so we can be there whenever we are needed by the community. First, we have already incorporated technologies such as drones and CCTVs in our operations. This had enabled us to build a strong foundation for our quick response. Second, the Vice President is welcome to come and visit us. And we are more than happy to show her how important the deployment of our policemen in key areas in our quick response team. Lastly, we respect everyone's opinion on how the PNP should do their job. Of course, we are willing to listen to the opinions which are credible and make sense. So, ayon dito sa ating PNP chief, makinig po tayo ng opinyon sa mga taong may sense. With no more questions, Yusek Claire. Pahabol. Tuesday New, DZBB. Happy birthday, ma'am. Thank you. May mga nakita po kami sa social media about some reorganization sa PCO. Mayroon po bang latest directives ang Presidente para sa mga bagong tinanggap na courtesy resignations? For example, yung kay Secretary J. Ruiz na di umano, mayroon na raw pong ipapalit sa kanya. How true is this, ma'am? Wala pa pong nakakarating sa akin. Secretary J. remains to be the acting Secretary of PCO. So, kung may mga ugong-ugong, wala pong nakakarating sa amin. Thank you, Tuesday. Balik tayo sa balitang pangkalusugan. Opisyal nang sinimula ng Philippine General Hospital ang pagpapatayo ng isang 16-story pediatric and adult specialty center. Layunin ng pasilidad na palawakin pa ang specialized healthcare para sa sambayanang Pilipino. Ayon sa PGH, magkakaroon ng 450 beds, makabagong pediatric emergency at operating rooms, intensive care units at outpatient clinics ang pasilidad. Tinatayang aabot sa 675.5 million pesos ang halaga ng nasabing gusali at matatapos ito sa taong 2027. Ang specialty center na ito ay simbolo ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa pagpapahatid ng quality public health care sa sambayanan. We break ground today with hearts full of hope. This is more than just a building. It is a promise that no Filipino should be left behind when it comes to health care. It is an investment in our people, in the dignity
in the future of public health in the country. On May 21, 2025, the President signed into law expanding the authorized bed capacity of PGH to 2,200 beds from its current 1,334. At bago tayo magtapos, alyansa ng Pilipinas at Amerika, pagtitibayan ng gagawing flagship rail project. Matagumpay ang naging pakikipagtulungan ng Pilipinas sa Amerika para i-develop ang Subic-Clark-Manila-Batangas o SCMB Railway na magturugtong sa 3 major ports ng bansa, kabilang ang Subic Bay. Kasada na ang funding mula sa US Trade and Development Agency para sa 155-kilometer railway project. Layo ng proyekto na palakasin pa ang trade at economic development sa buong Pilipinas. Pinirmahan ni Transportation Secretary Vince Dizon at USDTA, Acting Director Thomas Hardy, and beneficiary agreement upang gawing opisyal ang proyekto sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang ang legal, institutional at technical planning sa paghahanda para sa sinasabing major railway project. Nakikitang magiging solusyon ang SCMB Railway sa pag-decentralize ng port activity at pagbawas sa port congestion. Di umano ay posible rin itong gamitin sa passenger transport sa hinaharap. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang umaga para sa bagong Pilipinas. Never miss a story. Unlock exclusive access to uninterrupted streaming and premium news content. Subscribe to ANC 24/7 on YouTube and join ANC Prestige today.